Magandang gabi po sa inyong lahat. Ngayon po ay Red Wednesday at tayo ay natitipon hindi lamang upang magsuot ng pula, kundi upang alalahanin at ipanalangin ang maraming Kristiyano sa buong mundo na magpasa hanggang ngayon ay dumaranas ng pag-uusig, diskriminasyon at karahasan dahil sa kanilang paninindigan at pagsunod kay Jesus. Ilang mga pagninilay na dapat po nating maunawaan. Una, ang kulay ng ating pagdiriwang ay pula. Bakit kulay pula? Hindi lamang alaala, kundi pagpapahayag ng pananampalataya. Sapagkat ang pula ay kulay po ng dugo. Ngunit sa pananampalataya, ito rin ay kulay ng pagmamahal. Ang dugo ng mga martir mula sa mga unang Kristiyano magpasa hanggang sa mga kapatid nating inuusig ngayon ay paalala na hindi naluluma ang kabayanihan ng pananampalataya. Sabi ng isang manunulat na sa Tertullian, "The blood of the martyrs is the seed of Christians." Nang dahil sa dugong dumanak mula sa mga martir, umusbong ang buhay pananampalataya. Kaya ang bawat luha ng mga ina na nawala ng anak dahil sa pag-uusig, bawat pamilyang tumatakas para maligtas ang pananampalataya ay nagiging binhi ng pag-asa ng simbahan. Pangalawa, ipinapaalala sa ating ebanghelyo, huwag kayong matakot. Huwag kayong matakot. Tuwing pinag-uusig natin o tuwing pinag-uusapan natin ang bawat pag-uusig, madalas nating marinig sa ebanghelyo ang paalala ni Jesus. Huwag kayong matakot. Bakit? Dahil alam ng Panginoon na ang pagiging tapat sa pananampalataya ay may kaakibat na pagsubok. Sabi niya, kung inusig nila ako, uusigin din nila kayo. Pero ano ang pangako niya? Ako ay kasama niyo hanggang wakas. Walang hibla ng inyong buhok na mawawala o mapapano. Sapagkat ang bawat pinag-uusig, hindi pinababayaan ng Panginoon. Ito po ay tanda na nakatayo tayo sa katotohanan at sa liwanag. Kahit ang mundo ay tila ba namumuhay sa dilim ng gabi. Pangatlo, ang Red Wednesday ay hindi lamang isang activity o commemoration. Ang Red Wednesday ay isang panawagan, isang paanyaya. Ngayong araw, hindi lamang ito tungkol sa pag-aalaala sa mga inuusig. Ito rin ay nagsisilbing hamon para sa atin. Ano ang dapat nating maging tugon? Maging tinig ng mga walang boses sa lipunan. Maraming mga Kristiyano hindi makapagsalita. Tayo po ang kanilang magiging tinig sa panalangin, sa malasakit, sa pakikiisa. Pangalawa, maging Kristiyano kahit po hindi madali. Alam niyo, mas madali naman talagang gumawa ng kalokohan kaysa gumawa ng mabuti. Mas madali po yung magsimba kaysa tumulong sa kapwa. Mas madali naman talagang yung magnobina kaysa manindigan sa katotohanan. Pero ngayong Red Wednesday, tanungin po natin, ano ang maliit na sakripisyo na pwede kong gawin upang maging tapat na Kristiyano kay Kristo? Kaya sa pagpapatuloy po ng ating pagdiriwang, ang pula ay sumasagisag hindi lamang ng mga dugo ng mga martir na nag-alay ng buhay. Ang pula rin ay nagpapaalala ng ating pagmamahal. Pangalawa, ipinapaalala ng ating pagdiriwang na walang puwang ang takot sa buhay ng bawat tagasunod ni Jesus, sapagkat walang tinawag na tagasunod na pinabayaan ng Diyos. At panghuli, ang Red Wednesday hindi lamang mag-isang araw sa kalendaryo, kundi ang Red Wednesday ay magsilbing paanyaya na sa bawat araw ng ating buhay, kahit pa hindi madali, maninindigan tayo kay Kristo. Amen.